Kabayan, sisingit ko lang po ito sa vlog ko ha. Malamang sa malamang dumaan sa FYP mo yung isa nating viral na kababayan na gustong makasama ang pamilya. Sa kasamaang palad, siya po ay binawian sa loob ng bus. Okay, bilang isang OFW Cabs, iba-iba man tayo ng reason kung bakit tayo nag-abroad. Ikaw, comment down below ka. Ano ba ang reason bakit ka nag-abroad? Pangunahin lang naman dyan Cabs, ito. Para maiahon ang pamilya ko sa kahirapan. Para makabawi ako sa magulang. Para mabigyan ng kasaganaan ng aking pamilya. Cabs, ito lang ha. Wala pong problema. Ano man ang rason natin bakit tayo nag-abroad. Ang importante, pakiusap ko, please, unahin nyo ang inyong sarili bago ang inyong responsibilidad sa Pilipinas. Andyan na lahat yung mga personalities natin o behavior natin, Cabs, bilang isang OFW. Mapagtiis, mapagtiyaga. Yan ang kadalasan natin ginagawa, magpuyat. Hindi ba? At higit sa lahat, magtipid. Cabs, ito lang masasabi ko. Tipirin mo na ang lahat, huwag lang sa ikakaganda ng kalusugan mo. Unahin mo ang puhunan mo, unahin mo ang kalusugan mo, or unahin mo ang iyong katawan. Pakiusap po yan. Diba nung umalis ka sa Pilipinas, bago ka umalis, katakot-takot na medical. Bago matatakan ng FTW, fit to work ang iyong medical. Bago ka lumipad. Pakiusap Cabs, pwede ba pagbalik natin ng Pilipinas, fit to work pa din tayo? Kaya mo? Kaya yan. Disiplina lang ang kailangan, Cabs. Ang mga Pilipino, hindi ko naman nilalahat, kadalasan sinungaling yan. Paano ko nasabi? Una, nagsisinungaling yan sa kanilang tunay na karamdaman sa kanilang kalusugan. Marami dyan nagsasabi na walang nararamdaman, pero sa gabi, tumutulo ang luha niyan sa sulok dahil sa sakit ng kanilang nararamdaman sa katawan. Iyak dahil sa pagod, iyak dahil sa sobrang hina ng katawan, Cabs. Pero ang ipinapakita sa Pilipinas, malakas. Walang problema sa kalusugan. Sinungaling dahil ang sinasabi nyo, masasarap ang ulam nyo. Shout out sa mga taga Middle East. Andyan yung kandamakmak na Indomie. Ilang tray ng itlog. Yan ang kadalasan, hugutan ng ating lakas, Cabs, na laging ulam natin araw-araw. Maniwala ka sa hindi. I myself, walang problema dyan, Cabs. Pero dapat yung mga kinakain natin, alam natin kung paano magiging masustansya yan. Yan nga ang madali, Cabs eh. Yan pa ang mura. Hindi ba? Ang sa akin lang, Cabs, wala naman akong ibang inaano dito. Ang content ko, awareness, babala, o kaya paalala. Prevention para mapasaayos ang ating kalusugan. Sinabi ko nung una, fit to work ka. Cabs, masarap magtrabaho na walang nararamdaman. Alam ba ng pamilya mo na ikaw may pinagdadaanan ngayon? Malamang sa malamang, hindi yan dahil ayaw mo silang masaktan. Okay? Kaya nga sinabi ko, sinungaling karamihan sa ating mga OFW. Nagpapakita tayo ng masaya pero hindi naman. Nagpapakita tayo ng malakas pero hindi naman. Nagpapakita tayo ng okay lang tayo pero sa loob-looban natin, hindi naman. Hindi ba? Cabs, totoo hindi. Ang punteriya ko dito, Cabs, ganito. Mapaano man ang responsibilities mo sa Pilipinas, pakiusap, unahin mo yung puhunan mo. Alam ba ng pamilya mo na may maintenance ka ngayon? Alam ba ng pamilya mo? Sa totoo lang. Ayan, experience ko dyan sa pinagtatrabuhan ko. Gamit na gamit ang insurance, Cabs. Dahil nga ang cash, lahat na ipapadala sa pamilya. Hindi ba? Hindi ko rin naman po nilalahat. Meron tayong mga kababayan nagtitiis sa kanilang mga kinakain. Kahit hindi yan masustansya, makaipon lang pambili ng luho. Cabs, ano ba ang gustuhin mo? Makuha mo yung luho mo na may sakit ka o wala kang sakit na kahit hindi mo makuha yung luho mo? Pumili ka. Hindi ba? Balansihin nyo lahat, Cabs, ha? Huwag yung biyaya, nandun lang sa Pilipinas. Ikaw ngayon nandito sa abroad, nagdurusa. Totoo yan. Reality. Pag ikaw nandito sa ibang bansa or nag-abroad ka, wala kang aasahan dyan na ibang tao, Cabs. Unless nakasama mo ang pamilya mo. Pero kung mag-isa ka, gaya ko, nakasalalay lahat sa'yo, Cabs.
gawain sa bahay, pagluluto, paglalaba, lahat. Kahit magkasakit ka, ikaw ang magpapagaling sa sarili mo. Kadalasan pa nga, Cubs, hindi ba? Yung hindi na kaya ng katawan mo pero pinipilit mo pa rin pumasok. Dahil iniisip mo, ikaw lang inaasahan sa pamilya mo. Ang tanong, naiisip ba ng pamilya mo yung mga pagdurusa o yung mga paghihirap mo dito sa ibang bansa? Na kapag ikaw nakapagpadala doon, okay lang na masaya sila. Ano ka? Okay lang na nagdurusa ka at nahihirapan? Balansehin niyo po, Cubs. Ang maigi, uulitin ko, unahin po ang kalusugan, pansarili, pangangailangan para mapasaayos yan bago yung responsibility mo sa Pilipinas. O Cubs, sana ganito rin ang gusto mo para sa sarili mo. Point of view ko lang ito pero gusto ko sa sarili ko. Balang araw, uuwi tayo sa bansang sinilangan natin. At please, ito kaya ang gusto nyo. Uuwi tayo dun para i-enjoy natin yung pinaghirapan natin sa ibang bansa. Hindi tayo uuwi sa Pilipinas para magpagamot, para aayusin ang kalusugan, para, hindi ba? Uuwi ka na dahil may karamdaman. Uuwi ka na dahil kailangan mong magpagamot. Cubs, huwag po sana ganyan. Okay? Yung uuwi tayo para i-enjoy natin yung mga paghihirap, pagtitiis, pagpupuyat, lahat na i-enjoy natin sa bansang sinilangan natin. As much as possible, please, dapat ganyan ang ating mindset. Kaya sa dito sa ibang bansa, ayusin nyo ang inyong kalusugan at yan ang uunahin nyo. Okay? Puhunan yan, Cubs. Totoo lang. Tingnan mo. Pagbalik sa Pilipinas at wala kang nararamdaman, enjoyment ang katapat niyan. Totoo yan. Kaya ikaw na nanonood ngayon, simula ngayong araw na to, pahalagahan mo na yung puhunan mo. Okay? Para kahit papano, balang araw, mai-enjoy mo yung pinaghirapan mo. Kabayan, uulitin ko, huwag kang uuwi ng Pilipinas para magpagamot, ha? Kailangan pag uwi mo ng Pilipinas, mag-e-enjoy ka. God bless everyone. Alagaan nyo po yung kalusugan nyo, ha? Wala pong ibang makapagsasaayos niyan kundi ikaw lang. God bless everyone.